Guys, voice over lang muna ito. Ginawa ko dahil ang intense ng eksena ni Lush Eng. Kapag nagustuhan ninyo, ituloy natin ang mga susunod. Isang matinding sinag ng liwanag ang biglang sumiklab mula sa malayong bahagi ng kalawakan. Kasabay nito ang walang hanggang kulog at nagngangalit na mga unos. Sa loob ng liwanag ay nakatayo ang isang binatang may tatlong mata. Mahigpit niyang hawak ang isang battle spear na may mahabang hawakan. Sa isang kisap mata, bumaba siya sa lugar. Kasabay ng kanyang pagdating, isang nakapangangilabot na killing intent ang sumabog mula sa kanyang katawan. Parang makapal na kadiliman ng masamang aura na lumamon sa buong kalawakan. Agad na namutla ang mga nanunood. Ang ilan ay napaatras. Ang iba na may halos magtakbuhan sa matinding takot. Ngunit hindi tumingin sa kanila ang binatang may tatlong mata. Nakatutok lamang ang kanyang malamig at galit na mga mata sa makisig na binatang nasa sentro ng karamihan. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang battle spear. Pagkatapos, sumugod siya. Sa bawat galaw ng sibat, tila gumuguho ang kalawakan. Ang kulog at unos ay nagsama-sama sa dulo ng sandata, naging tila totoong puwersang kayang durugan ang mga bituin. Ibinagsak niya ito ng buong lakas. Boom! Marahas na nagsalpukan ang dalawang figure. Nakakikilabot na mga alon ng enerhiya ang sumabog sa lahat ng direksyon. Nayanig ang kalawakan, at sunod-sunod na napasinghap ang mga nanunood. Nagsimula ang isang matinding labanan. Mabilis na nagpalitan ng mga atake ang dalawang figure sa gitna ng mga bituin. Ang binatang may tatlong mata ay walang kapantay ang bagsik. Sa bawat pagindayog ng kanyang battle spear, kumukulog ang kalangitan at nagsasama-sama ang mga unos. Para siyang mismong sagisag ng isang nagngangalit na thunderstorm. Ngunit sa harapan niya, nanatiling kalmado si Dilius. Bahagyang lumilipad sa kanyang likuran ang maitim niyang buhok. Walang kaba sa kanyang mukha. Walang takot sa kanyang mga mata. Gamit lamang ang kanyang mga kamay, isa-isa niyang sinalag ang bawat atake ng binatang may tatlong mata. Walang hirap, walang pagmamadali, para bang ang mga nakamamatay na atake ng kanyang kalaban ay mga simpleng patak lamang ng ulan. Ilang sandali munang natahimik ang karamihan sa matinding pagkagulat. Pagkatapos, biglang sumiklab ang kanilang pananabik. Katatapos pa lamang umakyat ni Dilius sa level 13, ngunit agad na may nang-ahas na tambangan siya. Isang nilalang ang hayagang humamon sa kapangyarihan ng isang pinunong may sovereign level blood. Paano hindi mag-aalab sa pananabik ang mga nanunood sa ganoong eksena? Siya iyon. Biglang sigaw ng gintong higanti habang mariing nakatitig sa labanan. Ang nilalang na nasa monarch level. Mabilis siyang nagsalita, halatang kilala niya ang binatang may tatlong mata. Sinadya niyang sabayan si Dilius sa pag-breakthrough patungong level 13. Minsan na niyang hinamon si Dilius, ngunit lubusan lamang siyang dinurog. Pati ang energy tide na dapat sanay para sa kanya ay inagaw. Bahagyang kumislap ang mga mata ng gintong higanti habang pinagmamasdan ang nagngangalit na mga kidlat sa kalawakan. Ngayong matagumpay na siyang nakaakyat, nang ahas talaga siyang hamunin si Dilius sa ikalawang pagkakataon. Umangat ang sulok ng kanyang labi. Hindi maikakailang matapang siya, ngunit ang binatang nakatayo sa tabi niya ay dahan-daang umiling. Bakas sa kanyang mukha ang awa at pangungutya. Ang hindi pagkilala sa tunay na agwat ng iyong lakas kumpara sa iba, malamig niyang sabi, ay isang napakalaking trahedya. Sa mismong sandaling iyon, papalapit na sa wakas ang labanan sa kalawakan. Biglang nabalot ng nakasisilaw na puting liwanag ang buong katawan ni Dilius. Ang mahaba niyang itim na buhok ay unti-unting nawalan ng kulay, hibla bawat hibla, hanggang sa maging purong puti. Kasabay nito, isang puting liwanag na hugis korona ang lumitaw sa kanyang noo. Sa ilalim ng walang hanggang mga bituin, mukha siyang isang tunay na Diyos na bumaba upang maglakad sa gitna ng mga mortal. Tahimik siyang nakatayo, malamig ang kanyang mga mata, walang kahit kititing na takot o pag-aalala sa kanyang mukha. Pagkatapos, bahagya lamang niyang ikinumpas ang kanyang pulso. Sa isang iglap, ang binatang may tatlong mata, ang naglakas loob na hamanin ang kanyang awtoridad, ay napunit at nagkadurog-durog. Wala man lamang siyang pagkakataong sumigaw. Ang dating mabagsik at nakatatakot na katawan nito ay mabilis na naging alikabok sa gitna ng nagngangalit na kulog at unos. Unti-unti itong naglahos sa malawak na kalawakan, na para bang hindi kailanman umiral. Natahimik ang lahat,
Nanlaki ang mga mata ng mga nanunood. Ang ilan ay hindi na malayang napabuka ang kanilang mga bibig, habang ang iba na may napigilang paghinga sa matinding pagkabigla. Pagkatapos, isang malalim na paghanga at takot ang sabay-sabay na umusbong sa kanilang mga puso. Talagang karapat-dapat siya sa pangalang Dilius. Malinaw na nakita ng lahat ang kapangyarihan ng binatang may tatlong mata. Isa siyang master ng kulog at unos, at walang dod ang kabilang siya sa mga natatanging mandirigma sa hanay ng mga level 13. Ngunit sa harapan ni Dilius, hindi man lamang siya nakatagal ng ilang paghinga. At higit sa lahat, ang winasak ni Dilius ay isa lamang daw projection ng kanyang kalaban. Gayunpaman, dinurog pa rin niya iyon ng napakadali, na parabang simpleng pag-inom lamang ng tubig o pagkain ng isang pirasong tinapay. Kitang-kita ng lahat ang nakapangangilabot na lakas ni Dilius. Matapos niyang pira-piresuhin ang binatang may tatlong mata, isang malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang ibinaling ang tingin sa direksyong pinanggalingan ng kalaban. Pagkatapos, bigla siyang sumabog pasulong. Sa isang kisap mata, naging isang guhit ng puting liwanag ang kanyang katawan at mabilis na naglaho sa malawak na kalawakan. Nang makita iyon, agad na napuno ng matinding pananibik ang mga nanunood. Ngayon, magiging magandang palabas na ito. Kumislap ang mga mata ng gintong higanti. Isang kakaibang ningning ang kumalat sa kanyang gintong mukha habang matalim siyang nakatingin sa direksyong tinahak ni Dilius. Napukaw na ang kanyang galit. Bumigat ang kanyang tinig. Ang sinumang paulit-ulit na humamon sa karangalan ng hari ay nakatakdang harapin ang puot ng hari. Pagkasabi nito, agad na kumilos ang gintong higanti. Sumabog ang enerhiya mula sa kanyang katawan habang mabilis siyang lumipad at sinundan ang landas ni Dilius. Walang nag-atubili sa iba. Isa-isa silang kumilos at nagmadaling humabol, sabik na makita kung ano ang susunod na mangyayari. Sa gitna ng malawak at madilim na kalawakan, lahat sila ay sumunod sa landas ng lalaking tinatawag nilang ang hari, habang unti-unting naglalaho sa malayo ang puting liwanag na iniwan ni Lu Sheng, nagkatinginan sina Haiji Dao, Pablo, Zhou, at Anon. Bakas sa kanilang mga mukha ang parehong pagkalito. Hindi pa rin nila lubos na nauunawaan kung paano umabot sa ganitong punto ang lahat. Ano na ang gagawin natin ngayon? Mahinang tanong ni Anon. Halatang hindi niya alam kung susunod ba sila o mananatili roon. Hindi sumagot si Haiji Dao. Tahimik lamang siyang tumingin sa direksyong tinahak ni Lu Sheng. Pagkatapos, walang anumang pag-aalinlangan, kumilos siya at sumunod sa humahabol na karamihan. Nagkatinginan ang tatlo. Wala na rin silang ibang masabi. Mabilis silang sumunod kay Haiji Dao. Sa puntong iyon, lubusan nang wala sa kanilang kontrol ang sitwasyon. Wala silang lakas o katayuang makialam sa kung anuman ang mangyayari sa pagitan ni Lu Sheng at Dilius. Ang tanging magagawa nila ay manatili sa gilid at manood. Dahil maging si Lu Sheng man o ang maalamat na si Dilius. Pareho silang tila napakalayo na sa mundong kayang abutin ng apat. Bilasan ninyo. Samantala, nang makita ni Elder Shadastar na mabilis nang lumalayo si Lu Sheng, mahigpit niyang pinagnitngit ang kanyang mga ngipin. Habang buhay ba tayong mananatiling nakatanga rito? Habulin ninyo siya. Agad niyang inutusan ang kanyang flagship na sumunod. Gusto rin niyang malaman ang katotohanan. Sa pagitan ni Lu Sheng at Dilius. Sino ba talaga ang sino? Kasunod lamang niya si Xiangxan. Kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanyang puso. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon ay may emosyon siyang halos hindi mailarawan. Kaba, pagkamangha, at isang matinding pananabik na ayaw niyang agad paniwalaan. Sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang mahinang tinig na paulit-ulit na bumubulong sa kanya. Para bang, tumama siya sa napakalaking jackpot. Samantala, mabilis na tumatawid si Lu Sheng sa malawak na kalawakan. Malinaw at payapa ang kanyang isipan, kasing linaw ng liwanag na bumabalot sa kanyang katawan. Matapos maabot ang level 13, muli niyang napasok ang first realm of extreme yang. Ngunit ibang-iba ang pakiramdam ngayon kumpara noon. Ang kabuuang bilang ng extreme yang immortal cells sa loob ng kanyang katawan ay lumampas na sa 370 milyon. Dahil dito, ang banal na asensyang nagmumula sa kanya ay naging higit na dalisay, higit na siksik, at higit na nakasisilaw.
Ang kapangyarihang ipinagkaloob ng 370 milyong immortal cells ay nagpaangat ng napakalaki sa kanyang pangunahing lakas. Maging ang puting coronang nakabitin sa ibabaw ng kanyang noo ay naging mas malinaw at mas solid kaysa dati. Mas detalyado, mas mar-angle, at napakaliwanag na halos imposibleng titigan ng diretsyo. Kasabay nito, lumalim din ng hindi masukat ang kanyang pagkaunawa sa extreme yang laws. Ang kanyang spiritual power ay sumipa paitaas, posibleng ilang dosenang beses na mas malakas kaysa dati. Ang kanyang martial physique ay tila ganap ng nabuo. Bawat buto, bawat hibla ng kalamnan, at bawat selula sa kanyang katawan ay naglalabas ng pambihirang katatagan at lakas. Kahit hindi niya gamitin ang kapangyarihan ng space law, napakabilis pa rin ang kanyang paggalaw. Halos lumalapit na siya sa bilis ng liwanag. Unti-unti niyang nararamdaman na papalapit na siya sa isang ipinagbabawal na antas ng kapangyarihan. Lakas. Isang lakas na parang muli siyang isinilang. At ang mga pagbabagong iyon ay pawang pinakamadadaling mapansin lamang. Marami pang mas malalalim na pagbabago ang kailangang maranasan at maunawaan sa pamamagitan ng aktwal na labanan. Kaya naman, dumating si Lu Sheng. Diretso siyang nagtungo sa lokasyon ng binatang may 3 mata na biglang sumalakay sa kanya kanina. Gusto niya ng isang tunay na laban. Sa tuwing umaakyat ang kanyang antas, kailangang muling ayusin at pagandahin ang buong sistema ng kanyang kapangyarihan. May mga lumang estratehiyang hindi naangkop at kailangang talikuran. May mga bagong paraan ng pakikipaglaban na kailangang buuin. Maraming bahagi ng kanyang bagong lakas ang kailangang pagsamasamahin at patatagin. At walang mas mahusay na paraan upang gawin iyon kundi ang makipaglaban sa isang kalabang halos kapantay niya. Isang labanan kung saan malakas ang bawat suntok. Kung saan walang puwang para sa kapabayaan. Kung saan ang dugo at kapangyarihan ay sabay na kumukulo. Iyon ang pinakamahusay na paraan upang subukan ang bago niyang katawan. At ngayon, tila sinuwerte si Lu Sheng. Nasa kanyang harapan ang perpektong pagsubok. Ang taong sabay na nag-breakthrough sa level 13 kasama niya. Ang taong matagal niyang nakaagawan sa cosmic energy sa buong kalawakan. Napakalakas ng taong iyon. Sa lahat ng nakalaban ni Lu Sheng, ito ang unang pagkakataong nakatagpo siya ng isang nilalang nakapantay niya sa antas. At karapat-dapat niyang seryosohin. Habang lumalapit siya, narinig niya ang mga bulungan ng mga tao sa paligid. Ang pangalan daw ng kanyang kalaban ay Dilius, ang nagtataglay ng sovereign-level extraordinary life form. Isang super genius na minsan lamang lumilitaw sa loob ng 100,000 taon. Isang likas na prodigy, isang nilalang na may potensyal na maging Galaxy Lord. Isa-isang dumaan sa isip ni Lu Sheng ang mga titulong iyon. Bahagya siyang napabuntong hininga. Napakataas ng reputasyon mo, mahina niyang sabi habang nakatingin sa malayo. Pagkatapos, bahagyang kumerba ang sulok ng kanyang labi. Sana hindi ako bigwan ng tunay mong lakas. Sa malayo, biglang sumiklab ang ikatlong mata ni Dilius. Isang nakasisilaw na liwanag ang sumabog mula rito. Ang malamig niyang mukha ay lalo pang tumigas. May kaunti ka palang kakayahan, malamig niyang sabi. Nagawa mong wasakin ang aking Divine Soul Avatar. Sa sandaling matapos siyang magsalita. Boom! Isang nakapangangilabot na aura ang biglang sumabog mula sa katawan ni Dilius. Ang kulog at unos na kanina pa niya sinisipsip sa kanyang katawan ay sabay-sabay na pinakawalan. Ang buong lugar ay niyanig ng nakakatakot na mga alon ng enerhiya. Ang mga nanunood sa paligid ay agad na namutla. Napaatras sila ng sunod-sunod, habang ang ilan ay halos mawala ng balanse sa bigat ng pressure. Ano ang nangyayari kay Dilius? Nanlaki ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, inilabas ni Dilius ang kanyang buong kapangyarihan. Para siyang isang demonyong Diyos na kayang wasakin ang isang buong mundo. Nakatuon ang lahat ng kanyang atensyon sa iisang direksyon. Malamig, mapanira, at puno ng walang hanggang galit. Habang tulala ang mga tao sa nakikita nila, isang puting liwanag ang biglang sumabog mula sa silangang bahagi ng kalawakan. Para itong isang talam na humiwas sa kanilang paningin. Napapikit ang ilan sa sobrang liwanag. Nang muli nilang iminulat ang kanilang mga mata, isang makisig na binata ang biglang lumitaw. Mula ulo hanggang paa, nababalot siya ng nakasisilaw na puting liwanag. Ang kanyang buhok ay purong puti, malayang lumilipad sa kawalan. Sa ibabaw ng kanyang ulo ay nakalutang ang isang mar-angle na puting korona.
Walang emosyon ang kanyang mukha. Kalmado ang kanyang mga mata. Kung si Dilies ay parang isang mabagsik na demonyong kayang durugan ang mundo. Ang bagong dating naman ay parang isang tunay na Diyos. Isang liwanag na naglalakad sa gitna ng mga mortal. Isang araw na umabot sa sukdulan ng kanyang ningning. Napakaliwanag niya na halos imposibleng titigan. Ikaw, bahagyang naningkit ang mga mata ni Dilies. Hindi pa nga ako personal na pumupunta para hanapin ka. Bumigat ang kanyang boses habang dumagundong ang kulog sa likuran niya. Pero ikaw mismo ang nang-ahas kumatok sa aking pintuan. Isang mabagsik na ngiti ang unti-unting lumitaw sa malamig niyang mukha. Napakabuti, mariing tinitigan ni Dilies si Lu Sheng. Sa isang iglap, sumabog ang bilog ng kulog at unos sa paligid niya. Nakabibinging dagandong ang yumanig sa buong kalawakan. Ang liwanag mula sa kanyang ikatlong mata ay tila kayang bulagin ang lahat. Itinaas niya ang kanyang kamay. Pagkatapos, sa isang mapanghamon at halos baliw na tindig, isang marahas na suntok ang pinakawalan niya patungo kay Lu Sheng. Ang kapangyarihan ng suntok na iyon ay napakalakas na tila nawala ng kulay ang buong kalangitan. Maging ang malalayong bituin ay parang sumisigaw sa sakit. Ang mga nanunood sa gilid ng unos ay naging parang maliliit na dahon na tinatangay ng napakalakas na hangin. Nanlaki ang kanilang mga mata sa matinding takot. Pakiramdam nila ay sabay na pupunitan ang kanilang katawan at kaluluwa. Isa lamang ang maaari nilang gawin. Umatras. Kailangan nilang umatras. Ang suntok na iyon ang ganap na pagpapakita ng kapangyarihan ng isang nagtataglay ng sovereign level blood. Walang sino man ang kayang ilarawan kung gaano ito kalakas. Kahit ang ibang level 13 martial arts masters ay nakaramdam na para lamang silang maliliit na langgam sa harapan nito. Isang maliit na pagkakamali, at madudurog sila hanggang maging alikabok. Sovereign level. Sa wakas, naunawaan nila ang tunay na bigat ng mga salitang iyon. Sa ilalim ng suntok ni Dilies, ang mga batas ng sansinukob ay umalo na parang mga dambuhalang dragon. Kahit isang Diyos nakapantay niya sa antas, hindi ba't mapapahamak din sa ganitong atake? At ilang sandali lamang ang lumipas, ibinigay sa kanila ng realidad ang sagot. Boom! Hinarap ni Lu Sheng ang suntok na kayang yumanig sa mga bituin. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang bahagyang emosyon ang kumislap sa kanyang kalmadong mukha. Ngunit hindi siya umiwas, hindi siya umatras, at hindi rin siya gumanti. Nanatili lamang siyang nakatayo roon. Itinuwid niya ang kanyang katawan at hinayaang tumama ng buo ang suntok ni Dilies sa kanyang dibdib. Walang harang, walang anumang pag-iwas. Dumagundong ang kamao ni Dilies sa gitna ng dibdib ni Lu Sheng. Kasabay nito, sabay-sabay na sumabog ang nagngangalit na kulog, humahagibis na mga buhawi, at napakalawak na kapangyarihan ng mga batas ng sansinukob. Inaasahan ng lahat na malubhang masasaktan si Lu Sheng. Ang ilan ay naghanda nang makita siyang madurog. Ang iba na may inakalang matutupok siya hanggang maging abo. Ngunit, walang ganoong nangyari. Sa mismong sandaling tumama ang kamao ni Dilies sa kanyang dibdib, biglang nagliyab ng napakatindi ang puting korona sa ibabaw ng ulo ni Lu Sheng. Walang hanggang puting liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Para bang 10,000 supernova ang sabay-sabay na pumutok. Lahat ng nasa paligid, ang kulog, ang unos, ang marahas na puwersa, maging ang liwanag mula sa atake ni Dilies, ay mabilis na natunaw sa loob ng purong puting ningning. Tahimik na natunaw at nagkapira-piraso ang battlesuit ni Lu Sheng. Lumitaw ang katawan sa ilalim nito, isang katawan na tila mismong hinubog ng mga Diyos. Mula sa kanyang balat, napakaraming puting liwanag ang rumagasa at naging halos pisikal na material. Mga masalimuot at mar-angle na pattern ang nagsimulang lumitaw sa kanyang katawan. Unti-unting lumawak ang mga pattern na iyon. Nagsama-sama ang mga ito at bumuo ng mga paunang hugis ng isang puting baluti. Sa kanyang likuran naman, ang puting liwanag ay damaloy na parang isang napakalaking talon. Kumalat ito sa kawalan at naging tila isang nagngangalit na kapa. Ang kamao ni Dilies ay tuluyang hinarang ng bagong nabubuong puting baluti. Naglaho sa isang iglap ang mabagsik na ngiti sa kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kay-abangan ay napalitan ng matinding pagkabigla at hindi makapaniwala. Paano? Bahagyang nanginig ang kanyang boses. Paano ito posible? Mariin niyang itinulak ang kanyang kamao, ngunit hindi man lamang gumalaw si Lu Sheng.
Paano mo naharang ang suntok ko? Samantala, lalong tumindi ang banal na aura ni Lu Sheng. Nababalot siya ng puting halo. Sa kanyang ulo ay nakapatong ang mar-ingal na korona. Unti-unting nabuo sa kanyang katawan ng puting baluti at kapa. Lalong naging mar-ingal at nakasisilaw ang kanyang presensya. Bahagya niyang ibinaba ang kanyang ulo. Kalmado niyang tiningnan si Delius sa ibaba. Para siyang isang Diyos na tahimik na nagmamasid sa isang mortal na nang ahas hamangin ang kanyang banal na kapangyarihan. Pagkatapos, marahan siyang nagsalita. Walang pangungutya sa kanyang boses. Walang galit. Para bang simpleng nagbibigay lamang siya ng pagsusuri. Talagang karapat-dapat ka sa titulong sovereign level. Bahagyang tumingin si Lu Sheng sa kamaong nakadikit pa rin sa kanyang dibdib. Tulad ng sinasabi ng mga balita. Pagkatapos ay muli niyang ibinaling ang kanyang kalmadong mga mata kay Delius. Ang suntok na iyon, huminto siya sandali, hindi masama, boom! Sa sandaling marinig iyon ng lahat, parang bilyon-bilyong kidlat ang sabay-sabay na sumabog sa kanilang mga isipan. Nanlaki ang kanilang mga mata, tulala silang nakatitig sa eksena sa kanilang harapan. Para bang nasaksihan nila ang pinakakahanga-hanga at pinakahindi kapani-paniwalang pangyayari sa buong cosmos. Nakalimutan nilang huminga, nakalimutan nilang mag-isip, at higit sa lahat, nakalimutan nilang magsalita. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw sa kalawakan sa likuran ni Lu Sheng ang sunod-sunod na mga guhit ng liwanag. Dumating ang isa pang grupo ng mga nanunood. Sila ang mga taong sumunod sa dinaanan ni Lu Sheng. At eksaktong dumating sila sa oras upang makita ang buong eksena. Nakita nila ang makapangyarihang Delius na ang kamao ay nakadikit sa dibdib ng binatang na babalot ng puting liwanag. Nakita nilang hindi man lamang gumalaw ang binata. At nakita nilang ang sinasabing pinakamalakas na suntok ng isang sovereign-level genius ay ganap na naharang. Kumislap sa pananabik ang mga mata ng mga bagong dating. Hindi may larawan ang galit at paghanga sa kanilang mga mukha. Pagkatapos, sabay-sabay silang sumigaw. Talagang karapat-dapat siya sa pangalang Delius. Sa lahat ng nasa kaparehong realm. Siya ang Diyos na dapat tingalin ng lahat.